Pentecost Sunday. Napakagandang Sunday talaga nito, Pentecost. Ito ay isang incredible move ng Diyos. Pero alam nyo, hindi lang ito tungkol sa isang powerful moment kasama ang Panginoon. Ang point ng Pentecost ay para i-empower ang mga ordinaryong tao na maging mga saksi sa buong mundo. At tingin ko po ang problema sa modern day church ngayon ay sa church culture natin. Minsan ay nagiging addicted tayo sa mga moments habang nane-neglect na natin ang mission ng Diyos. At kapag pinag-uusapan natin ang bautismo ng Holy Spirit na ituturo ko, i-explain at i-unpack ko sa inyo, hindi lang ito tungkol sa nararamdamang presensya ng Diyos. Ito ay tungkol sa pagiging filled with power para i-reveal si Jesus sa mundo. Pero kailangan nating makuha ang tamang foundation. So punta tayo sa Scripture. Gusto ko pong basahin sa Acts chapter 1 verse 4. Ito ang lens na dapat nating gamitin sa pagtingin. Acts chapter 2, ang great outpouring ng Spirit. Dapat nating tingnan ito through this lens. Sabi po rito, habang siya, referring to Jesus, ay kasama nila, idineklara niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem, kundi maghintay kayo doon para sa ipinangako ng aking Ama na narinig nyo na mula sa akin. Dahil si Juan ay nagbautismo sa tubig, pero kayo ay babautismohan sa Holy Spirit, hindi na magtatagal mula ngayon. At pagkatapos sa verse 8, sabi, makakatanggap kayo ng kapangyarihan kapag ang Holy Spirit ay bumaba na sa inyo at magiging mga saksi ko kayo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria at hanggang sa pinakamalayong bahagi ng mundo. Ang Acts chapter 2 ay kailangang tingnan through the lens ng Acts chapter 1 dahil napakalinaw ni Jesus dito. Hindi niya sinabing makakatanggap kayo ng power para lang ma-enjoy ang mga church services. Hindi niya sinabing makakatanggap kayo ng power para lang ma-enjoy ang inyong emotional encounters sa Diyos. Hindi rin para ang mga Christians ay manatili lang sa isang maliit na holy huddle at hindi na pansinin ang lahat ng gulo sa mundo. Ano po ang sinabi niya? Makakatanggap kayo ng power para maging aking mga saksi. Para maging aking mga saksi. Ang power na ito ay may purpose. Kaya nga ang title ng sermon ko ngayong araw ay ito, The Power Wasn't Meant for the Room. Ang power ay hindi lang para sa loob ng kwartong ito. Minsan, ang mga tao ay naghahabol lang ng moments. Gustong-gusto natin ang mga moments sa conference. Shout out po sa Favor Conference na gaganapin sa loob lang ng isang buwan. Siguraduhin yung mag-sign up na kayo. Magiging maganda yon. Naghahabol tayo ng mga ganitong moments pagdating sa church. Worship moments, altar moments. Umiiyak tayo sa harapan ng Diyos, nanginginig. Nararanasan natin yung mga goosebump moments. Lahat ng moments na yon ay maganda. Mahal ko po ang mga iyon. Na-i-encourage ako nito. Pinupuno ako nito. Pero kung ang moment ay hindi nagpo-produce ng movement, kung ganoon ay na-misunderstand natin ang moment. Ang Pentecost ay hindi ang finish line. Ang Pentecost ay ang launch. Ang upper room kung saan ibinuhos ng Diyos ang kanyang spirit na babasahin ko na ngayon ay hindi nila yung maging permanenteng tirahan. Iyon ay isa lamang deployment center para ipadala ang mga tropa para sa kung ano ang kailangang ipagawa ng Diyos sa kanila. Ang kapangyarihan ng Pentecost ay hindi napatutunayan sa kung ano ang nangyari sa loob ng kwarto. Napatutunayan ito sa kung ano ang nangyari pagkalabas nila ng kwarto. Kaya balikan natin at tingnan natin kung ano ang nangyari sa loob ng room. Ang una kong kaisipan ngayon ay ang Holy Spirit ay ibinigay para sa misyon, hindi lang para sa karanasan. Kaya simulan na natin. Acts 2 verse 1, napaka-famous po nito. Sabi rito, nang dumating ang araw ng Pentecost, silang lahat ay magkakasama sa isang lugar. At bigla, sabihin nga nating lahat, bigla, isang tunog na parang malakas na hangin ang umihip mula sa langit at pinuno ang buong bahay kung saan sila nakaupo. At may mga tongues na parang apoy na bumaba sa kanila at tumigil sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuno ng Holy Spirit. At nagsimula silang magsalita sa ibang mga wika habang binibigyan sila ng kakayahan ng Spirit. Sige po, iset natin ang scene dito para makuha natin ito ng tama. Si Jesus ay nabuhay na mag-uli at nagpakita siya sa higit 500 katao ayon sa Bible. At inaasahan ko, pati na rin ng maraming mga theologians, na ang imbitasyong maghintay dito sa Jerusalem, maghintay ng magkakasama, ay ibinigay sa lahat ng 500 katao na iyon. Pero 120 katao lang ang nauwi sa upper room.
Ma-imagine nyo ba ang nararamdaman ng 380 taong iyon dahil hindi sila nakasama? Mayroon ba rito na naiinis dahil hindi sila nag-invest sa Bitcoin nung 12 years ago? Ganyan po siguro ang pakiramdam na makukuha ko. Isipin mo, man, dapat nandun ako. Sayang naman, nandun sila, nananalangin sila. Alam nyo ba kung sino ang nasa loob ng room na yon? Sabi po ng kaibigan ko, si Pastor David Hall, nung nangaral siya rito, alam nyo kung sino ang nandoon sa upper room? Si Mother Mary. Come on, ang ilan sa inyo ay lumaking Catholic at ang pananaw nyo kay Mother Mary ay iyong magandang statue na nakaupo sa Ortigas na may mga tanso o bronze na ibon sa paligid niya. Pero alam nyo, si Mother Mary ay isa sa mga unang Pentecostals na nag-exist. Napuno po siya ng Holy Ghost at nagsalita sa ibang mga tongues. Siya nandun sila sa upper room. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang spirit. May mga tongues na parang apoy na bumaba sa kanilang mga ulo. Ang moment na ito, napaka-powerful, supernatural, nakaka-overwhelm talaga. Pero hindi natatapos ang acts doon. Pero narito ang problema. Masyadong maraming Christians ang gusto ang Acts 2 experience ng Diyos nang walang Acts 8 experience. Maya-maya lang, i-explain ko kung ano ang sinasabi ng Acts chapter 8. Marami sa atin gusto natin ng apoy, pero ayaw natin ng sakripisyo. Gusto nating magkaroon ng power ng Diyos, pero ayaw natin ng obedience sa Diyos. Gusto nating magkaroon ng encounter sa loob ng room, pero ayaw nating mag-surrender sa labas ng room. Gusto nating maramdaman ang feeling sa moment na yon, pero ayaw natin ang pagpapadala o ang sending na kaakibat nito. Kita nyo po, ang Spirit ay hindi kailanman ibinuhos para lang sa personal inspiration. Ang Spirit ay nag-e-empower para sa participation sa mission ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus, makakatanggap kayo ng power para maging mga saksi ko. At ano ang nangyari agad pagkatapos ng Pentecost? Si Peter. Sabihin nyo ngang lahat, Peter. Piper picked a pack of peppered pickles. Tumayo si Peter at nangaral ng buong tapang. Ang parehong Peter na ilang linggo lang ang nakakaraan ay takot na takot sa isang maliit na bata, kaya itinanggi niyang kilala niya si Christ. Pero makalipas ang ilang linggo, may importanteng nangyari. Napuno siya ng Holy Ghost, napuno siya ng Holy Spirit. At sinasabi sa atin ng Bible na puno ng Spirit, tumayo si Peter at nagsimulang mangaral. 3,000 katao ang naligtas sa moment na iyon. Nagsimulang lumaganap ang simbahan. Nagsimula ring dumating ang mga pag-uusig o persecution. Ang proof ng Pentecost ay hindi lang ang mga tongues sa upper room. Ang proof ng Pentecost ay ang matapang na pagsaksi sa labas ng upper room. Wow! May apprehension ako kapag nakakadeal ako ng mga taong addicted sa mga church meetings. Hayaan niyo pong i-explain ko ito. Church guy po ako. Mahal ko ang church. Mahal ko ang mga church meetings. Mahal ko ang mga Bible studies. Mahal ko ang mga prayer meetings. Mahal ko ang ating mga presence nights. Mahal ko ang ating mga Sunday services. Mahal ko ang ating mga leaders meetings. Mahal ko ang lahat ng mga meetings na yon. Pero may nakilala akong mga tao na mas gustong mag-spend ng oras sa loob ng church meeting kaysa sa labas para maging asin at ilaw. Pwede ko bang sabihin sa inyo na marahil ang pinakamalaking dahilan kung bakit tayo nasa meeting ay para mapuno at ma-equip, para makapunta tayo sa labas ng meeting at maging saksi talaga tulad ng tawag sa atin ni Jesus? Ang kapangyarihan ng encounter ay makikita sa resulta nito. Gusto nyo bang malaman kung gaano ka-powerful ang encounter na yon? Ano ang naging resulta pagkatapos? Maraming beses ko na itong naipangaral. Nung 23 years old ako, iyon ang pinakamahirap na taon ng buhay ko. May mga incredible highs at may mga incredible lows. At sa dulo ng taong iyon, napunta ako sa isang Planet Shakers Conference sa Brisbane, Australia. At may isang lalaking nagngangalang Reinhard Bonnke na marahil ay ang pinakamagaling na evangelist noong nakaraang century. Mas maraming tao ang tumugon kay Jesus sa Africa kaysa kay Billy Graham sa buong mundo. Napakagaling niya talaga. At dumating siya para mangaral at naramdaman kong tuyong-tuyo ako sa moment na iyon. Humihingi ako ng tulong sa Diyos ng linggong iyon. Sabi ko, Lord, kailangan ko po ng touch. Kailangan ko ng encounter sa inyo. Kaya nangaral siya ng buong message na ito. Tumayo siya sa dulo at napakasimple lang niya. Sabi lang niya, sisigaw ako ng hallelujah at tatama sa inyo ang Holy Spirit.
Kaya tumayo siya doon. Nakaupo ako sa front row, tumayo ako. Nandoon din ang lahat ng iba pang mga youth pastors kasama ko at nagsimula siyang sumigaw ng hallelujah. German po siya, isang German guy. Hallelujah, hallelujah. 'Di ba? At nakaupo ako doon at nagsimula rin akong sumigaw ng hallelujah, hallelujah. At tumama sa akin ang kapangyarihan ng Diyos. Tumama sa akin. Halos matumba ako. Nagsimula akong umiyak. Nagsimula akong magsalita sa tongues. Hindi lang basta tongues, kundi nagsimula akong magsalita sa ibang mga tongues na hindi ko pa nagagamit noon. Bigla na lang dumating sa point na dati ay iniisip kong weird ito, pero dinescribe ito ni Paul sa Book of Romans na kapag hindi mo na kayang magsalita, ang spirit mo na ang magsisimulang dumaing o mag-groan. At nandun ako, medyo nakayuko. Dati ay nagsusuot ako ng salamin bago ako nagpa-eye surgery. Ang salamin ko ay dumausdos na hanggang sa dulo ng ilong ko. At nakaupo ako doon habang si Kate, na secret girlfriend ko pa nung panahong iyon, ay nasa stage at kumakanta sa ministry time at nakatingin siya sa akin habang nagtataka kung ano ang nangyayari. At nagsimula akong maupo doon habang gumagawa ang Diyos sa loob ko. At ang pinakamasamang nangyari ay tinapos na nila ang meeting sa dulo. Sa katunayan, si Pastor Neil Smith iyon nakasama sa ating global oversight. Tumayo siya at sabi niya, amen. Napakagandang gabi nito. Sabi niya, sige, buksan na natin ang mga ilaw. At sa isip ko, sabi ko, huwag niyo munang buksan ang mga ilaw. Dahil sinubukan kong gumalaw, pero hindi ko kaya. Kaya nakaupo lang ako doon at umiiyak sa moment na yon. Hindi ako makagalaw. Nilapitan ako ng tatay ko. Lahat ng tao ay nagsimula ng umalis. Pero nakatayo lang ako doon. Ang mga tao ay naglalakad sa paligid ko. Nakatayo lang ako. Nilapitan ako ng tatay ko at tinapik ako sa balikat. Ganun po ang level ng affectionate relationship namin. Tinapik lang ako. Pero na-realize niya ang nangyayari habang nakaupo ako doon na umiiyak at napakabuti ng tatay ko. Purihin ang Diyos para sa mga makadiyos na Ama. Na-realize niya kung ano ang nangyayari sa moment na iyon, kaya umupo siya at inakbayan ako at hinawakan ako ng marahil ay isa pang 20 minuto. Kinailangan nila akong paupuin. May terminology kami sa church at tinatawag itong being drunk in the Holy Spirit. At dati, akala ko ay nagpapanggap lang ang mga tao. Ito iyong kapag tinamaan ka ng Holy Spirit na parang nasa daze ka lang. At akala ko ay over-exaggerated lang ang mga tao hanggang sa gabing iyon. Nung gabing iyon, ang tatay ko at ang brother-in-law ko na si Pastor Mark Varugese na nangaral dito nung nakaraang taon, kinailangan nila akong hawakan at kaladkarin palabas ng venue na iyon. Isang incredible God encounter. Amazing talaga. Nangyari ito 19 na years ago. Tandang-tanda ko pa na parang kahapon lang ito nangyari. Markado ako nito. Pero hindi lang ang nangyari sa moment na iyon ang nagmarka sa akin, kundi noong ang moment na iyon ay nagdala sa akin para mag-reflect noong gabing iyon habang matutulog na ako. At idinirekta ako ng Diyos sa Book of Leviticus. Sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyong malaman kung talagang na-impactan kayo ng Diyos, kapag nakakuha kayo ng salita mula sa Book of Leviticus, alam nyo nang galing iyon sa Diyos. At idinirekta ako ng Diyos sa ika-6 na chapter kung saan nagbibigay sila ng instructions para sa kung ano ang dapat gawin ng pari sa templo. At isa sa mga instructions ay kailangang panatilihing laging nagniningas ang apoy. Kaya ang instruction ay ito, para mapanatiling laging nagniningas ang apoy, kailangan mong maglagay ng kahoy sa apoy araw-araw. At ang Spirit ng Diyos ay direktang nagsalita sa aking spirit at sabi niya, hindi ka naglalagay ng kahoy sa apoy araw-araw. At kaya mo kinailangan ng isang moment tulad nito ngayong gabi. At kung hindi ka maglalagay ng kahoy sa apoy araw-araw, ang buhay mo ay magiging parang roller coaster lang, taas-baba. 19 na years ago, hindi ngayong araw, kundi 19 na years ago, naramdaman ko ang shift sa paraan ng pakikipag-usap ko sa Diyos. Naramdaman ko ang shift sa aking spirit. Nagkaroon ako ng isang incredible goosebump God encounter experience. Pero ang power ay nandoon sa resulta na nangyari pagkatapos ng experience. Hindi lang ako narito para pasayahin kayo ngayong gabi. Hindi lang ako narito para bigyan kayo ng mga goosebumps sa Holy Spirit at pakiligin kayo dahil, mahal ko ang presence ng Diyos. Gusto kong lumabas kayo sa room na ito na may nag-shift sa loob nyo. Merong kakaiba.
napuno ako ng Holy Spirit. Nagkaroon ako ng level ng power, level ng boldness na magpapabago sa kung paano ako kikilos sa labas ng room na ito. Hindi lang sa loob ng room. Kapag nabaptize ka sa Holy Spirit, may magbabago sa iyo. Ilang chapters pagkatapos, sa Acts chapter 4 verse 31, sabi rito, nang sila ay makapanalangin na, ang lugar kung saan sila nagkakatipon ay nayanig at silang lahat ay napuno ng Holy Spirit at nagsimulang ipahayag ang salita ng Diyos ng may katapangan. Hindi ba interesting ang nangyayari kapag napuno ka ng Holy Spirit? Mapupuno ka ng courage at boldness. Kapag napuno ka ng Holy Spirit, hindi ka mapupuno ng comfort, hindi ka mapupuno ng passivity o ng isang consumer Christianity. Hindi iyan ang pagiging filled with the Holy Spirit. Iyan ay ang pagiging filled with the present age, ang spirit ng mundong ito. Kapag napuno ka ng Holy Spirit, magkakaroon ka ng boldness. Gustong-gusto kong makarinig ng mga stories. Ngayong linggo, nagbasa ako ng mga kwento ng ilan sa ating mga paboritong youth kids na napuno ng Holy Spirit, na pumunta sa kanilang mga schools, nagsimula ng mga Bible studies at nag-imbita ng maraming mga kaibigan. Bakit? Dahil nang mapuno sila ng Holy Spirit, nagsimula silang magsalita ng salita ng Panginoon ng may courage. Nagsimula silang magsalita ng may boldness. Iyan ang mangyayari sa inyo kung kayo ay mababautismuhan sa Holy Spirit. Ngayon, ang tingin kong amazing tungkol sa Pentecost ay minamirror nito ang isang story na nangyari sa Old Testament. Ang pangalawang kaisipan ko ngayong gabi ay ito. Ang Pentecost ang kabaligtaran ng Babel. Alright? May kwento po tungkol sa Babel. Siguro tinatawag nyo itong Babel, Bible. Tinatawag ko itong Babel sa Genesis 11. At napaka-interesting na kwento nito dahil ito ay kwento noong ang buong sangkatauhan ay nagkaisa sa isang, aminado ako, napakagandang paraan. Ang buong sangkatauhan ay nagkaisa sa pagrebelde laban sa Diyos. Gusto nila ang sarili nilang glory, sarili nilang exaltation, at gusto nilang ipakita ang kanilang self-sufficiency. Ito ang nangyari. Genesis 11:4, ang lahat ng tao ay nagsabi, halikayo, magtayo tayo para sa ating sarili ng isang lungsod at isang tore na ang tuktok ay aabot sa langit para makagawa tayo ng pangalan para sa ating sarili, baka tayo ay mangalat sa buong mundo. Kaya ang mga tao sa mundo ay nagtipon-tipon at sabi nila, magtayo tayo ng tore. Kita nyo naman, gustong-gusto ng lahat iyan, Lego man ito sa 2026 o ang Tower of Babel, lahat tayo ay gusto lang magtayo ng tore, di ba? Gustong-gusto nating magtayo ng tore. Kaya sabi nila, magtayo tayo ng tore. Aabot ito sa langit. Tumanggi silang mangalat. Gusto nilang lahat na manatili sa iisang lugar na labag sa iniutos ng Diyos. Sabi ng Diyos, punuin ang mundo, magpakarami kayo, mangalat kayo at magpakarami. Sa halip, gusto nilang mag-centralize sa pride at ito ang naging tugon ng Diyos. Sa verse 7, sabi niya, halikayo, bumaba tayo at guluhin natin ang kanilang wika para hindi na nila maintindihan ang isa't isa. Kaya pinangalat sila ng Panginoon mula roon sa buong mundo. Dito natin pinaniniwalaan na nanggaling ang maraming wika sa ating mundo. Marami sa mga dialects ay talagang ipinadala mula sa langit habang ang mga tao ay nalilito sa kanilang mga wika. Ma-imagine nyo ba ang moment na yon? Nagtatayo sila ng toring ito. Nagagawa nila ang isang bagay na hindi pa nagagawa noon. Nagtutulungan sila sa pagkakaisa. Aminado tayong laban ito sa Diyos, pero unity pa rin. Pagkatapos, bigla na lang, bam, mula sa wala, ang mga tao ay nagsasalita na ng English. Pagkatapos, bigla na lang silang nagsasalita ng ibang wika, di ba? Kung ano-anong wika na. Shalom, shalom, di ba? Sal, Indonesian po yun, di ba? Tama, iyon ay Chinese. Vietnam, nope. Hindi ko hahayaang maging isang racist sermon ito. Hindi na ako papapasukin sa Vietnam niyan. Mapapaalis ako sa Vietnam niyan susunod. Bigla na lang lahat ng mga wikang ito ay dumating at nagsimula ang kalituhan. Alam nyo, sa Babel, ang sangkatauhan ay nahati. Ang mga wika ay naging hadlang at ang mga tao ay nangalat sa kalituhan. At ito ay isang picture ng kung ano ang buhay ng walang Diyos. Kapag wala tayong Diyos, tayo ay nahahati, tayo ay nangangalat at nalilito. Iyan ang Babel. Alright, punta tayo sa Pentecost at tingnan natin kung ano ang nangyayari sa Pentecost dahil binaligtad ito ng Pentecost. Magpapatuloy tayo sa pagbabasa sa Acts chapter 2. Punta tayo sa verse 5.
Sabi rito, may mga madasaling Hudyo mula sa bawat bansa sa ilalim ng langit na naninirahan sa Jerusalem. At nang mangyari ang tunog na ito, nagtipon ang maraming tao at nalito dahil naririnig ng bawat isa sa kanila na nagsasalita sila sa sarili nilang wika. Takang-taka sila, sabi nila, hindi ba ang lahat ng mga nagsasalitang ito ay mga taga-Galilea? At paanong naririnig ng bawat isa sa atin ang sarili nating katutubong wika? Ipinagpapatuloy nito ang pagbanggit kung saan-saan galing ang mga taong ito. At sabi nila, naririnig natin silang nagsasalita sa ating sariling mga wika tungkol sa mga dakilang gawa na ginawa ng Diyos. Sige po, i-explain ko para maintindihan nyo. Ang Pentecost ay hindi pangalan na ibinigay para sa araw na ito. Ang Pentecost ay isang Jewish festival. Isa ito sa mga pinakamalaking Jewish festivals. At ang nangyayari ay maraming mga Hudyo na nangalat sa loob ng maraming siglo dahil man sa immigration o dahil dinalang alipin sa ibang mga bansa, ang mga Hudyo ay nangalat sa buong mundo. At sa ilan sa mga malalaking feasts na ito, tulad ng Pentecost, talagang bumabalik sila sa Jerusalem. Alam nyo naman sa Pilipinas, kapag Holy Week, lahat ay umuuwi sa kanilang probinsya. Well, parang reverse Holy Week ito. Lahat ay bumalik sa Jerusalem ng magkakasama. At sa Pentecost sa panahong ito, ito ay 50 days matapos mabuhay na mag-uli si Jesus. 10 days matapos siyang umakyat sa langit. At ang mga taong ito ay galing sa buong mundo. Parthians, Medes, Egyptians, Romans, mga tao mula sa Mesopotamia. At silang lahat ay mga descendants ng nangalat na generation na ito. At nang bumaba ang Holy Spirit sa eksaktong moment na iyon, ang lahat ng iba't ibang bansang ito ay nagtipon-tipon at nire-represent sa Jerusalem. At silang lahat ay nagsimulang makarinig, hindi sa wikang Hudyo, hindi sa Aramaic, kundi sa katutubong wika kung saan sila galing. Nagsimula silang makarinig ng mga taga-Galilea na hindi pa nakapunta doon na nagsasalita sa kanilang katutubong wika tungkol sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos. Alam nyo ba kung ano ang maganda rito? Ang Pentecost ay hindi nila yung manatili lang sa Jerusalem. Ang gospel ay magiging global na. At mangyayari na ito. Sa Tower of Babel, ang wika ang humati sa sangkatauhan. Pero sa Pentecost, ang wika ang naging vehicle ng reunification sa pamamagitan ni Jesus. Sa Babel, ang mga tao ay nangalat sa hatol o judgment. Pero sa Pentecost, ang mga tao mula sa mga nangalat na bansa ay nagtipon-tipon sa ilalim ng Diyos sa Jerusalem. Sa Babel, ang kalituhan ang naghiwalay sa mga tao sa isa't isa. Pero sa Pentecost, ang Spirit ay nagsasalita sa pamamagitan ng maraming tongues para marinig nating lahat ang gospel. Sa Babel, sinubukan ng sangkatauhan na umakyat sa langit. Pero sa Pentecost, ang langit ang bumaba sa sangkatauhan. Kita niyo po, ang himala ng Pentecost ay hindi ang pagsasalita ng mga tao sa tongues. Ang himala ay ang mga dakilang gawa ng Diyos ay naging madaling maintindihan sa moment na iyon para sa bawat tribo at bawat wika. Ang gospel sa moment na iyon ay naging translatable. Ngayon, ang mga tao mula sa ibang rehiyon ay mayroon ng wika para malaman, wika para marinig, at wika para ulitin ang tungkol sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa Jerusalem. Dadalhin ko na ito pabalik sa aking tahanan at sasabihin ko sa sarili kong wika kung ano ang ginagawa ng Diyos. Napakasarap marinig na pinag-uusapan si Jesus sa sarili mong wika. Ito ang pag-a-announce ng Holy Spirit na ang mensaheng ito ay para sa buong mundo, hindi lang para sa iilang mga pinili. Alam nyo, nangyayari pa rin ito hanggang ngayon. Mayroong gift ng pagsasalita sa tongues, pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Sa katunayan, kamakailan lang si Pastor Chap ay nasa CIW, ang ating women's jail, at nasa isang service siya kung saan mayroon tayong 1,400 kababaihan na pumupunta sa ating church tuwing linggo ng umaga sa loob ng kulungan. Amazing po talaga. Naglalakad si Pastor Chap sa likod at nagsasalita siya sa tongues. Nandun siya at nagsasalita sa tongues, ginagawa lang niya ito. Si Pastor Chap ay isang mahal na pastor sa ating church, nagsasalita sa tongues. Pagkatapos may lumapit sa kanya at hinawakan siya at mabilis siyang ipinakilala sa lalaking ito, sa babaeng ito. At ang babaeng ito ay tumingin sa kanya at sabi, nagsasalita ka sa aking local dialect. Sabi ni Chap, ano? At gusto ko itong makuha ng tama. Sabi niya, nagsasalita ka sa Aklanon
at hindi lang basta Aklanon, tinawag mo ang pangalan ko sa aking dialect at nagsimula kang i-encourage ako habang nagsasalita ka. At sabi ni Pastor Chap, hindi ako marunong mag-Aklanon. Sabi ni Pastor Chap, hindi nga ako marunong mag-English. Ano pa kaya ang Aklanon? Hindi po, marunong siyang mag-English. Napakagaling niya. Si Pastor Chap ang nagturo sa akin ng ilang Filipino swear words nung bata pa ako. Pero hindi ko pwedeng ulitin yon dito sa stage. Mahal kita, Pastor Chap. Hindi ba incredible na kahit ngayon ay ginagamit pa rin ng Diyos ang tongue sa ibang wika? At ang babaeng iyon ay umalis na punong-puno ng encouragement at pakiramdam niya ay napakapalad niya dahil pinili siya ng Diyos mula sa buong crowd at nakita siya sa moment na iyon. Hindi gusto ng Diyos na ang mensahe ng gospel ay itago mo lang sa bahay nyo. Gusto niyang kumalat ito sa mundo mo. Sa high school mo man, sa college mo, sa workplace mo, sa public transport na sinasakyan mo, sa pamilyang kinabibilangan mo, huwag kang maging selfish sa gospel. Gusto niyang kumalat ito sa lahat. So paano natin gagawin ito? Ito ang huli kong kaisipan ngayong araw at pagkatapos ay magdarasal tayo at pupunuin natin ang mga tao ng Holy Spirit. Ito ay ang Spirit ang nag-e-empower sa atin para maging saksi ng may sakripisyo. Lahat ay gustong maranasan ang power ng Diyos hanggat hindi ito nanghihingi ng kahit ano sa atin. Ang dahilan kung bakit may access tayo sa power ng Diyos ngayon ay dahil ang early church ay pinalaganap ang gospel sa buong mundo. Pero ang early church ay nagbayad ng presyo. Si Stephen, ang unang martyr, ay literal na pinagbabato hanggang mamatay. Hindi po iyong nakakatuwang uri ng stoned, kundi literal na pinagbabato ng mga bato hanggang sa mamatay. Si Peter ay ipinako sa krus. Sa katunayan, hindi lang si Peter, kundi sa 11 disciples na natira, 10 sa kanila ay naging martyr para sa kanilang pananampalataya. At ang tanging disciple na hindi napatay ay si Juan, ang disciple na pinakamahal ni Jesus, na isinulat niya tungkol sa kanyang sarili. Napakatinding self-confidence, di ba? At baka iniisip nyo, swerte siya dahil hindi siya namatay. Inilagay siya sa isang kawa ng kumukulong langis pero nabuhay siya at pagkatapos ay isinulat ang Revelation. Tama, nagdusa ang mga tao. Si Paul ay binugbog, ikinulong at na-shipwreck. Ang mga believers sa early church ay nawalan ng mga bahay, nawalan sila ng trabaho. Ang mga Christians ay nireject ng lipunan. Marami ang naging martyrs. Literal nilang itinapon ang mga Christians sa Colosseum kasama ang mga leon. Kita niyo po, ito ang talagang interesting tungkol sa Holy Spirit. Hindi ginawa ng Spirit na mas madali ang buhay. Ginawa silang mas matapang ng Spirit. Wow! Tingin ko, marami sa atin ang lumalapit sa Diyos at gusto lang nating gawing mas madali ng Diyos ang ating buhay. Pero hindi dumating ang Diyos para lang gawing mas madali ang buhay nyo. Dumating ang Diyos para bigyan kayo ng isang abundant life dahil ang buhay ay magiging buhay pa rin. Kailangan mo pa rin magbayad ng mga bills. Nariyan pa rin ang nakakainis mong boss. Nariyan pa rin ang mga anak mo. Nariyan pa rin ang asawa mo. At hindi dumating ang Diyos para lang gumaan ang pakiramdam mo o maging comfortable ka. Dumating ang Diyos para bigyan ka ng power na magbibigay sa iyo ng mas matinding courage, mas matinding boldness, at mas matinding peace. Tandaan niyo po ang sinabi ko, Acts chapter 8. Gustong-gusto nating lahat ang Acts chapter 2. Gusto nating lahat ang Holy Spirit, ang mga tongues of fire sa ating mga ulo. Gusto nating lahat iyan. Pero sinasabi sa atin ng Acts chapter 8 kung saan ito humantong. Sabi sa verse 1, sa araw na iyon, nagsimula ang isang matinding pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem at maliban sa mga apostol, ang lahat ay napilitang mangalat sa buong rehiyon ng Judea at Samaria. Ngayon, ang mga napilitang mangalat ay naglakad sa paligid at ipinahayag ang mabuting balita ng salita ng Diyos. Men, tumama ang persecution. Ibig sabihin, tapos na ang conference, tapos na ang soaking session, tapos na ang upper room moment. Pero ginamit ng Diyos ang tila napaka-uncomfortable na sitwasyon para maging daan kung saan ang gospel ay naibahagi sa buong mundo. Ginamit ng Diyos ang persecution at ginamit niya ito bilang paraan para ikalat ang mga tao. At tingin ko, ito ang nangyayari minsan dahil ang ilan sa atin, kapag nakahanap tayo ng comfort, gusto na nating manatili doon habang buhay. Tulad na lang kapag nasa isang church meeting ka kung saan ayaw mo nang umalis.
Alam nyo ba ang sinasabi ko? Nandun ka sa sahig, nandun ka sa worship, ano man yun, nasa conference ka, parang, favor conference, ayaw ko nang matapos ka. At tingin ko, sinasadya ng Diyos na iset up tayo dahil kung tayo ang masusunod, mananatili lang tayo sa loob ng building. Siguro hindi sa building na ito dahil ang aircon ay medyo pangit ngayong araw, pero baka sa isang mas magandang building na may mas masarap na aircon. Gusto lang nating manatili doon at mag-soak sa presence ng Diyos buong araw. Kaya kinailangan ng Diyos na gamitin ang persecution para ikalat sila sa buong mundo, para masiguradong ang gospel ay makakarating sa buong mundo. Hindi dumating ang Spirit para maging mas comfortable ka. Dumating ang Spirit para maging mas matapang ka. Magiging isang uncomfortable faith ito. Ang gospel ay lumaganap dahil ang mga believers na filled with the Spirit ay dinala ito kahit saan. Pero alam kong nilalabanan natin ang comfort, hinahabol natin ang comfort, gusto nating maging comfortable, gusto nating gawin tayong comfortable ng Spirit. Pero alam nyo ba kung ano ang karaniwang ginagawa ng Spirit? Hindi tayo ginagawang comfortable ng Spirit. Ginagawa rin tayo nitong mas dangerous. Ginagawa tayong dangerous ng spirit laban sa kadiliman. Ginagawa tayong dangerous laban sa mga demonyo. Ginagawa tayong dangerous laban sa idolatry o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ginagawa tayong dangerous laban sa mga patay na relihiyon. Ang Holy Spirit ay hindi ibinigay para ma-entertain lang ang church sa presensya ng Diyos. Ang Holy Spirit ay ibinigay para ang church ay maging empowered para sa misyon ng Diyos. So sa loob ng sandali ay magdarasal tayo. Pero gusto ko kayong tanungin ng ilang mga katanungan. Ito ang mga tanong. Addicted ba tayo sa mga moments pero nire-resist natin ang misyon? Gusto ba natin ang apoy ng Diyos nang walang sakripisyo? Gusto ba natin ang power ng Diyos nang walang pagsaksi para sa Kanya? Gusto ba natin ang Pentecost experience ng walang scattering o pagkalat? Dahil kapag napuno ka ng Holy Spirit, ito ang maaaring ipagawa sa iyo ng Spirit. Maaari Kanyang tawagin na magsalita ng may katapangan sa trabaho. Hayaan niyo pong sabihin ko sa inyo, ang pagiging filled with the Spirit ay hindi nangangahulugang kailangan mong pumunta sa kalye at maging isang street preacher. Hindi mo kailangang magsimulang sumigaw sa lahat na pupunta sila sa impyerno kung hindi sila susunod kay Jesus. Pero ang ibig sabihin nito ay baka magsalita ka ng may katapangan kapag pumunta ka sa trabaho. Kapag napuno ka ng Spirit, ibig sabihin ay i-impact ka niya para maging isang radical forgiver. Mahirap po iyon, pero tutulungan kanyang magpatawad. Para sa ilan sa inyo, tatawagin kayo ng Spirit na pumunta sa ibang mga bansa. Tatawagin niya ang bawat isa sa atin na mahalin ang mga mahihirap na tao, na ipagdasal ang mga may sakit sa publiko. Para sa ilan ay magsimula ng isang ministry. Ang iba naman ay iwanan ang comfort, ibaba ang ating pride at isurrender ang ating future. Hindi lang tayo tatawagin ng Spirit na gawin ang bawat isa sa mga bagay na ito, kundi sasamahan niya tayo at i-empower niya tayo na gawin ang bawat isa nito. Sinasabi ko sa inyo, mahal ko ang mga moments kasama ang Diyos. Mahalaga ang mga moments kasama ang Panginoon. Nababago ang mga tao sa pamamagitan ng mga encounters sa Kanyang presence. Pero ang dahilan kung bakit hinahawakan ng Diyos ang mga tao ay para mahalin niya ang mundo sa pamamagitan ng mga taong iyon. Ang iyong encounter ay hindi lang para sa iyo. Huwag kang maging selfish sa iyong encounter. Ibahagi mo ito sa mga tao sa paligid mo. Balik tayo sa simula. Acts chapter 1, verse 8. Makakatanggap kayo ng kapangyarihan kapag ang Spirit ay bumaba sa inyo para kayo ay maging mga saksi. Ang power ng Diyos ay totoo. Ang Spirit ay narito ngayong araw para punuin ang mga tao. Gumagalaw pa rin ang Diyos ngayon. Ang Diyos ay nagpapagaling ngayon. Ang tongues ay buhay pa rin ngayon. Ang mga encounters ay totoo. Ang apoy ng Diyos ay totoo. Pero ang goal ay hindi dapat ang experience mismo. Ang goal ay dapat palaging si Jesus na nai-reveal sa pamamagitan ng mga taong may empowerment. Kaya nga ang upper room ay hindi kailanman nila yung maging destination. Ito ay palaging ang starting line. Ang power ay hindi nila yung manatili lang sa loob ng room.
Ang power ay nilayong lumaganap sa pamamagitan ng mga tao. At ang power na iyon ay narito ngayong gabi. At narito ito para lumaganap sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. Sino rito ang gusto ang power ng Holy Spirit ngayong gabi para punuin kayo? Ako rin, bibigyan ko kayo sa loob lang ng sandali ng pagkakataon na tumayo mula sa inyong mga upuan. Pwede kayong pumunta rito sa harap. Pwede kayong pumunta sa likod. Pwede kayong tumalon sa railing. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin nyo, pero bibigyan ko kayo ng pagkakataon na kumilos. Pero bago tayo magpatuloy, bago natin ipagdasal na bautismuhan kayo ng Holy Spirit sa Kanyang Spirit, ang key thing na kailangan nyo, hindi nyo kailangan ng perfection. Hindi nyo kailangang maging tithing, nagbibigay ng ikapu. Pwede pa ngang medyo masama pa rin ang ugali mo. Pero mayroong requirement para mabaptize sa Holy Spirit. Kailangan mo talagang magkaroon ng relationship kay Jesus. At mayroon kaming sinasabi sa church. Siguro narinig nyo na ito. Nasabi ko na rin ito at hindi naman ito masama. Medyo theologically, technically incorrect lang pero magandang pakinggan. Sinasabi natin na gusto mo bang i-invite si Jesus na manirahan sa puso mo? O si Jesus ay naninirahan sa puso ko at napakaganda nyon. Alam nating lahat ang ibig nating sabihin, pero technically, si Jesus ay isang tao. Siya ay fully God, pero siya rin ay fully man. At si Jesus ay nasa isang lugar lang sa isang pagkakataon. At sobrang tuwa ko na si Jesus ay umakyat sa langit. Dahil kung si Jesus ay nasa lupa pa rin, nasa isang lugar lang siya sa isang pagkakataon. Ma-imagine nyo ba ang Instagram following niya? Siguradong incredible iyon. Pero sobrang tuwa ko na umalis siya. Dahil noong umalis siya, sabi niya, maghintay kayo dahil may darating na hindi lang sa isang lugar at sa isang pagkakataon, kundi naroon sa bawat lugar, sa bawat pagkakataon. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang pagkakaroon ng relationship kay Jesus, ang ibig nating sabihin talaga ay ang Kanyang Holy Spirit ay darating at maninirahan sa ating mga puso. Kita niyo po, may pagkakaiba ang indwelling at ang infilling ng Holy Spirit. Ang infilling ng Holy Spirit ay ang gagawin natin sa loob lang ng sandali. Ipagdarasal natin na ang Holy Spirit ay dumating at bautismuhan kayo. Ang indwelling ay kapag dumating tayo sa moment na yon kung saan tayo nagdedesisyon. Hindi ko na kayang ituloy ang buhay sa sarili kong paraan. Ito yung moment kung saan inaamin nating may kasalanan tayo sa ating buhay. Na ang kasalanang iyon ang naghiwalay sa atin sa Diyos. At kailangan nating kilalanin ang ginawa ni Jesucristo sa krus, na sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at Kanyang muling pagkabuhay, tinalo niya ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. At gumawa siya ng paraan para makalapit tayo sa Diyos. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, kapag nagdedesisyon tayo na pinipili kong sumunod sa Diyos, pinipili kong tanggapin ang Kanyang pag-ibig sa aking buhay, ang nangyayari ay nakukuha natin ang indwelling ng Holy Spirit. Pumapasok siya at naninirahan sa loob natin. Baka narito ka ngayon at hindi mo pa nagagawa ang desisyong iyon kailanman. Gusto ko kayong bigyan ng pagkakataon na tumugon. Baka ginawa nyo na ito noon, pero matagal na iyon at lumayo na kayo sa Diyos. Gusto ko kayong bigyan ng pagkakataon ngayong araw na tumugon. Pagkatapos nito, lahat tayo ay tatayo. Sasamba tayo at ipagdarasal natin ang infilling, ang bautismo ng Holy Spirit. Mamaya po iyon. Pero bago natin gawin iyon, kailangan kong masiguro na ang bawat isa ay may pagkakataon na piliing sumunod kay Jesus Christ ngayong gabi. Kaya kung sinasabi mong, James, ako yung unang tao na yon, hindi ko pa ito nagagawa kailanman. O sinasabi mong, James, ako yung pangalawang tao na yon, ginawa ko na ito noon pa, pero lumayo na ako sa Diyos. Kailangan kong bumalik sa Kanya ngayong gabi. Kung ikaw iyon, sa bilang ko ng 3, gusto kong itaas mo ang iyong kamay ng mataas na mataas. Magpakatatag ka. Be brave. Namatay siya sa krus para sa iyo. Be brave at pwede mong itaas ang iyong kamay sa bilang ng 3. Kung ikaw iyon, itaas mo ang iyong kamay. 1, 2, 3, ngayon na sa buong room na ito. Salamat po, nakikita ko ang mga kamay doon sa bleachers. Salamat, mga kamay sa likod na bleachers dito, mga kamay sa kanto. Nakikita ko ang kamay mo sa huling 2 rows. Nakikita ko ang inyong mga kamay. Maraming salamat sa pagtataas ng inyong mga kamay. Salamat, Jesus. Mayroon pa bang iba rito sa floor? Salamat, Jesus. Sino pa rito ang magsasabi ng yes kay Jesus ngayong gabi?
Hindi ka tumutugon sa isang relihiyon, tumutugon ka sa isang tagapagligtas ngayong gabi na nagmamahal sa iyo. Sandali pa po, kung ikaw yon, itaas mo lang ang iyong kamay, i-wave mo. Yap, nakikita ko ang kamay mo. Salamat sir, napakaganda niyan. Kung itinaas mo ang iyong kamay, ito ang gusto kong ipagawa sa iyo. Maaari mo bang ilagay ang iyong kamay sa iyong puso? Lahat tayo ay magdarasal ng panalangin ito ng magkakasama para hindi ka nag-iisa. Pero habang dinarasal natin ang panalangin ito, gusto kong damhin mo ang bawat salitang sasabihin ko. Sige church, ipagdasal natin ito ng magkakasama. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo ngayon at hinihiling ko na patawarin nyo ang aking kasalanan. Naniniwala po ako na namatay kayo sa krus at tinalo nyo ang kamatayan at ginawa nyo akong isang bagong nilalang. Kaya ngayong araw, pinipili kong sumunod sa inyo, Jesus, maging aking Panginoon at tagapagligtas. Ipinapanalangin ko, hayaang ang inyong spirit ay manirahan sa loob ko mula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nananalangin. Amen. Hey, maaari ba tayong mag-celebrate at purihin ang Diyos? Sige po, purihin natin ang Diyos para sa bawat taong tumugon at nanalangin ng panalangin iyon. Kung nanalangin ka niyan sa dulo ng service, ang kaibigan ko rito na si Jeannie ay may hawak na sign na ang nakasulat ay questions about Jesus. Ipapaalala namin sa inyo sa dulo ng service, pero kung itinaas nyo ang inyong kamay, gusto namin kayong imbitahan na bumaba rito at lumapit sandali. Mayroon tayong mga pastors at leaders na gustong magdasal kasama kayo kung papayag kayo at i-explain din ang desisyong ginawa nyo at kung ano ang mga susunod na hakbang sa inyong journey ng pagsunod kay Jesus. Kaya ipapaalala namin yan sa inyo sa dulo ng service. Amen. Amen. Okay ba kayo? Medyo mainit na ang lahat. Okay lang yan. Ilang minuto na lang. Papunta na tayo sa magandang bahagi ng service ngayon. Sino rito ang gusto ang power ng Holy Spirit? Sige po, tayo-tayong lahat. Kung narito ka at hindi ka pa kailanman napuno ng Holy Spirit at nagsalita sa tongues, ganito po ang nangyayari. Nakikita natin sa buong Book of Acts ang maraming iba't ibang events kung saan ang mga tao ay napuno ng Holy Spirit. At habang napupuno sila, may nagsisimulang mangyari. Nagsimula silang magsalita sa tongues at kapag nag-tongues ka, wala itong weird, hindi ito crazy. Lumaki ako sa old school church. Lumalabas lang talaga ito sa akin. Nasabi ko na ito ngayong gabi. Alam kong tuwing sinasabi ko ito, lumalabas lang talaga siya. Pero nung lumalaki ako, tinatawag namin ang Holy Spirit na Holy Ghost. Holy Ghost. At gustong-gusto ko yon. Pero ang problema sa pagtawag sa Kanya na Holy Ghost, minsan ay may mga taong nag-i-interpret na kapag napuno sila ng Holy Ghost, may multo, ghost, na papasok sa katawan nila. Dala-dala natin ang ating Filipino superstition at papasok ito at magsisimulang mag-flap ang Spirit. Hindi po ganoon ang nangyayari. Ang nangyayari ay habang ang Holy Spirit ay bumababa sa inyo, ang mangyayari bilang initial sign yon ay mula sa inyong kaloob-looban. Dinidescribe ko ito na parang isang fountain, isang bumubukal na sapa na magsisimulang umusbong. At mula sa inyong bibig ay magsisimulang lumabas ang pagsasalita sa tongues, mga bagong phrases, mga heavenly phrases. Pero ito ang kailangan. Kailangan mong magkaroon ng faith para maniwala na nangyayari ito. Kaya kailangan ng faith mo para buksan ang iyong bibig. At ang ilang mga tao ay nagtatanong, so nagpapanggap lang ba ako? Nagbababol lang ba ako? Hindi po iyon fake. It's faith. Ibang klase ng faith iyon. Kaya magdarasal tayo sa loob ng sandali. At kung hindi ka pa kailanman nagsalita sa tongues noon, ine-encourage kita, magkaroon ka ng faith. Lahat tayo rito na filled na with the Holy Ghost, magsasaltiya tayo sa tongues. Napakaganda nyon. Nang may faith, simulan mong humakbang, simulan mong magdasal, hayaan ang power ng Diyos na bumaba at punuin ka. Kaya ngayon sa buong room na ito, kung hindi ka pa kailanman napuno ng Holy Ghost o baka matagal na iyon, pero nararamdaman mong medyo mahina na ang apoy, ang magandang bagay tungkol sa pagpuno ng Holy Spirit ay hindi ito one-time event lang. Ito ay isang tuloy-tuloy na infilling ng Holy Spirit, isang infilling ng Kanyang power. Kung gusto mo iyan, maaari kang lumapit. Hindi namin kayo papatungan ng kamay ngayong gabi. Ang aking staff, ang aking leaders, ang aking lay pastors, lalapit din sila at tutugon. Hindi ko gustong mapalampas ang anumang moment ng pagkakaroon ng encounter sa Holy Spirit. Kung kailangan nyong lumabas sa inyong mga upuan para kumilos, ine-encourage kita, gawin mo iyong awkward
backward shift na lumabas sa aisle, lumabas sa inyong mga upuan, punuin ang arena na ito. Kumilos ka lang. Sabihin mo lang, Diyos ko, physical po akong kumikilos dahil spiritually ay gusto ko pong kumilos kayo sa buhay ko. Ang aking physical movement ay isang tanda na spiritually, maaari po ba kayong bumaba at punuin ako habang nagsisimula kayong lumabas sa inyong mga upuan at lumapit. Sige po, sasamba tayo ng sandali. Sige po, we want more of you. Alright, ito ang gagawin natin. Hindi nyo kailangan na may lumapit at magpatong ng kamay sa inyo. Ang power ng Diyos ay pwedeng humipo sa inyo kung nasaan man kayo ngayon. Kaya kung gusto nyo pong mapuno ng Holy Spirit ngayong gabi, sige po, itaas nyo ang inyong mga kamay at ipagdarasal ko lang kayo. At kapag sinabi ko ang Amen, at kapag may sinabi ako, hayaang mapuno kayo ng Holy Spirit, tutugtog ng malakas ang band, pero hindi sila kakanta dahil ayaw kong kumanta kayo ng mga salita. Gusto kong humakbang kayo sa faith at magsimulang magsalita sa inyong bagong heavenly language na ibibigay sa inyo ng Diyos. Kaya ngayon, sa bawat kamay na nakataas na nagnanais nito, Holy Spirit, naniniwala po kami sa inyong kapangyarihan. Nagpapasalamat kami na sa libro ni Joel sa Old Testament, sinabi niyo sa pamamagitan niya na sa mga huling araw, ibubuhos nyo ang inyong spirit sa lahat ng laman, sa lahat ng lalaki, sa lahat ng babae. Nagpapasalamat kami na nakita namin iyon sa araw ng Pentecost, pero Panginoon, hindi po iyon isang one-time event lang. Ipinapakita lang nyo sa amin kung ano ang pwedeng mangyari, kung ano ang pwedeng mangyari, kung ano ang pwedeng mangyari. Panginoon, salamat po para sa upper room experience na nangyari noon, pero Diyos ko, ngayong gabi, idinadalangin namin na sa loob ng kwartong ito ngayon, maaari ka bang bumaba? Ang bawat kamay ay nakataas bilang pagsuko sa iyo. Idinadalangin ko ngayon, Holy Spirit, bumaba ka po at bautismuhan mo kami ngayon. Bautismuhan mo kami sa iyong Spirit. Bautismuhan mo kami sa iyong apoy. Bautismuhan mo kami sa iyong anointing. Bautismuhan mo kami, O Jesus, sa pamamagitan ng inyong Spirit. Maaari po ba kayong bumaba at ibuhos ang inyong Spirit? Ibuhos ang inyong Spirit. Ibuhos ang inyong Spirit. Ibuhos ang inyong Spirit ngayon sa pangalan ni Jesus. Kami ay nananalangin. Sige po, simulan nyo nang itaas ang inyong boses. Simulan nyo nang itaas ang inyong boses. Simulan nyo nang tanggapin ang power ng Holy Spirit.